Hello mga pusing mga madam, it's me again, ang inyong vlogger, sweet lover, driver. Good day sa buong mundo. Magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa buong mundo, shout out sa buong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyo mga pusing mga madam sa patuloy ninyong pagtangkilik ng aking mga content at vlogger content sa FB at sa YouTube channel ko. Okay, once again, please dalawin niyo ang aking YouTube channel mga busing mga madam, YouTube channel na Idi Makasilang, at mag-subscribe ko kayo doon po mga busing mga madam, at click ang notification at click pag nakita niyo ang all, toldokan niyo lang po yan mga busing, okay? At nang makita niyo ang lahat ng mga in-upload ko sa aking FB. Maraming salamat mga busing mga madam sa mga followers ko na hindi kayo nagsasawa sa akin. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share, follow po sa aking FB at mag-comment kayo at aking babasahin. Okay, ito na naman po ang inyong driver sweet lover na nagbibigay saya at aliw sa mga kapwa ko kap-PBBM, loyalist, kapwa ko loyalist at kapwa ko solid PBBM, at sa mga kababayan kong Pilipino. At ito na naman po ako at nagbibigay ng sama ng loob at sakit ng ulo sa mga didilis, mga busing mga banam. Okay, pag-uusapan natin itong dalawang topic ang pag-uusapan natin mga busing mga banam. Unang topic ay itong baha sa Davao City. Siguro naman hindi nyo lingid sa kaalaman na nagkalat na sa social media yung baha dyan sa Davao City. Hindi pa dumalaw doon si Inday, bagyong Inday. Ulan pa yun. Di ba? Baha na kagad mga busing mga banam. What more kung dumaan doon si Inday, ng bagyong Inday, di lalong baka bahang-baha na grabe. O di ba mga busing mga banam, grabe. So naghahanap sila ng flood control. Nasaan daw yung flood control? Ayun, hanapin nyo sa Davao. Nandun yung pera sa anak ni Tatay Digong na si Pulong Duterte. Andun yung pera niya, hanapin niyo yung 51 na billion. Biro mo yung 51 billion, tapos walang nangyari sa flood control na project niya. Di ba mga busing mga badam, grabe, di ba? Kayong mga didilis, tinatake niyo ang mga administrasyon na Marcos na siya number one na magnanakaw ang Marcos. Di ba? Kayong mga didilis, lagi nyo ang sinasabi nyo ganyan, bangag, magnanakaw si Marcos. O ngayon, bakit hindi nyo atakin si Pulong Duterte? Ayun, bumabaha na sa Davao, mga didilis. Bumaha na sa Davao, grabe ng baha doon sa Davao. Siguro naman nakita nyo mga didilis ang sa social media. Grabe yung baha sa Davao, di ba? Baha pa lang yun, wala pa yun si Kwan, wala pa si Inday, bagyong Inday. Lalo na kung dumalaw si bagyong Inday doon, di bahang baha dyan sa Davao. So mga didilis, hanapin yung pira ni Pulong kung saan napunta yung 51 billion. Di ba mga busing mga madam? Lagi yung inaatake si mahal na Pangulo bawat ulan dyan, kunting ulan lang dyan sa Davao City, baha na kagad Kaya kayong mga didilis, kayong mga tao din nasa Mindanao sa Davao, mga kaigsuuna ako din nasa Davao City, Silingan Raman tatay, naaman ko sa North Cotabato. Mag-usab na mo inyong leader din na, inyong mayor. Di ba? Kasi walay plano ang mayor ninyo din sa Davao ninyo Wala talagang plano kasi kung may plano yan, hindi ganyan ang Davao. Gaganda, lalong sabihin nyo, Little Singapore ang Davao. Ano nangyayari? Baka Little di ba? Baka nagiging Little Sudan na o di ka Little Bangladesh na ang Davao. Ang Bangladesh, ganyan yung Little Bangladesh na. Sorry po sa Bangladesh. Pero nakikita ko, pero maganda ngayon ang Bangladesh napanood ko sa YouTube, social media, ang Bangladesh, naglinis talaga sila ng maayos bago yung leader ng Bangladesh. O kaya kayong mga taga Davao, magbago din kayo ng leader, di ba? Para mapalitan yung leader niyo. Walang plano diyan ang mga leader niyo diyan walang plano ang leader niyo diyan sa Davao, yung mayor niyo diyan Wala puro ang nasa utak niya at nasa puso niya paghihiganti kay Marcos
Kaya hindi maasenso ang Davao, mga bossing mga madam, di ba? Ito yan ang totoo ko. Yan ang totoo yung sinabi ko mga bossing mga madam. Hanggat Duterte nakapupo dyan sa mayor sa Davao, walang mangyayari kasi nga ang nasa utak nila paano nila mapatalsik si Bongbong Marcos ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Ganun po, totoo po yan mga bossing mga madam. Okay, punta tayo sa mga nagrally mga bossing mga madam. Itong pangalawang topic natin. Kita nyo mga kadidilis, yung si General Cookies ang nagbuo ng rally nila, the big one. Anong nangyari? Wala, nilangaw, di ba? Kung sino-sino ang nagsasalita doon, puro walang kakwenta-kwenta yung mga ang mga pinagsasabi nila doon na nagsasalita, pinanood ko, walang kakwenta-kwenta, puro atake sa gobyerno. Yun laging kaya hindi ko na tinapos yung pinanood ko yung mga rally kasi wala puro atake sa gobyerno o puro atake tapos sila rin naman ganun para pag nagrally sila ganun pabalik-balik ang mga sinasabi, so wala talaga mangyayari sa rally nila. Bigo na naman sila mga bossing mo. Wala na yung nila, yung talagang pinaka-founder na mag-organize ng rally, si Mike Defensor. Kasi kung nandyan si Mike Defensor, baka medyo dumami pa ng tao konti. Kasi naghahakot ng tao yun si Mike Defensor. Itong si Cookies ang nag-organize, anong nangyari? Wala naman yung rally nila. Sabi nila mag-umpisa ng alas 2 ng hapon. Tapos matatapos ng alas 11 ng gabi. Wala pang alas 8 ng gabi, tinapos na nila. Mga didilis, paano mga didilis yung mga sinasabi ninyo? Walang kakwenta-kwenta, paulit-ulit. Bangag si Marcos, magnanakaw ang aming mahal na Pangulo, siya yung napasimuno ng flood control. Wala, oh my God. Anong nangyari sa inyo mga bossing? Mga didilis kayo. Walang nangyari sa inyo. Puro palpak. Di ba mga bossing mga madam? Kaya magbago na kayo. Magbago kayo, tanggapin nyo na sa bukal sa loob na ang ating Pangulo ay si Bongbong Marcos. Kami nga bukal sa loob namin na tinanggap namin si Sara Duterte na bilang Vice Presidente kahit na hindi nagtatrabaho yan sa loob buhat ng umupo ng Vice President hanggang ngayon hindi nagtatrabaho di ba? Pero bukal pa rin sa loob namin na Vice President siya kasi siya ang Vice President. Kaya ganun kayo mga didilis, tanggapin ninyo na ang ating Pangulo ay si Bongbong Marcos. That's it. That's a simple words. You have to accept na ang ating presidente ay si Bongbong Marcos. Di ba mga didilis? Wala kayong mga kwentang mga didilis kayo. Puro ay pasakit sa lipunan di ba? Puro kay rally dito, rally doon, tapos ang mga sinasabi paulit-ulit. Natural ang mga tao dyan nakikinig, nagsasawa na siya paulit-ulit. Bangag si Marcos, magnanakaw si Marcos, tapos sabihin nyo pa, Marcelo na. Marcelo, mga buang pala kayo. Pag sinabing Marcelo, ang militar ang nagkuhan dyan, may curfew na. Yan ang Marcelo, may curfew na. Pag patak ng alas 6 ng gabi, may curfew na yan. Marcelo nga Tapos mga military na, mayroon ba kayo nakikita kung sino-sino dinadampot? Wala. Kasi nga hindi yan ang mga panglaman ng mga didilis, mga gonggong na ito Kaya wala kayong pagbabago sa sarili niyo, wala kayong mga asensyo, mga didilis. Dahil puro kayo pangatake. Di ba mga bossing mga madam? So once again, di ba? Ang ganda na ng pamamalakad ng ating mahal na Pangulo sa loob ng 2 taon na iiwan sa kanya. Grabe ang mga pamamalakad niya sa 2 taon, sa loob ng 2 taon na naiiwan pa, may nalalabi pa. Pero grabe yung mga trabaho ni mahal na Pangulo, talagang tudo suporta sa buong Pilipinas. Ito pa yung bagong project itong project ni Pangulo, yung feeding feed sa mga bata, simula kinder hanggang grade 1. Dati pinipili lang dati. Pero ngayon buong Pilipinas na, lahat na grade 1, kinder to grade 1, pakainin na.
Ang sarap pa ng ipapakain, may gatas pa. O nagawa ba ng dating administration yun ni Tatay Digong? Wala. 'Di ba? Kasi, 'di ba? O ito ngayon, malupit ng project ni mahal na Pangulo ha. Wala nang gutom na mga bata simula kinder hanggang grade 1. O hanggang kinder hanggang grade 1. Papakainin na ng kwan, araw-araw 'yan ha. Monday to Friday. O Monday to Friday ang feed ng mga bata. Oh, sa buong Pilipinas 'yan. 'Di ba mga bossing? Di ang ganda ng project ng ating mahal na Pangulo. Oh, nagawa ba ni Tatay Digong? Kaya kayo mga nagawa ba ni Tatay Digong 'yon? Wala. Kaya kayong mga didilis, magsitigil kayo, mag-rally na diyan kasi wala na, tanggapin niyo na ang lahat. Puro kayo ng rally eh. Ang, 'di ba mga bossing, mga badam, wala na. Iyak na kayo. Oh, oh, 'di ba? Tanggapin nyo na. O, di ba mga bossing, mga unang? Okay, hanggang dito na lang po. Yun lang po ang pag-usapan natin. Yung Davao City patuloy na bumabaha dahil yung pera ni Pulong Duterte, yung 51 billion, hindi niya nailagay sa maayos sa flood control. At itong mga didilis na mga rallyista, wala rin, hindi pa rin, patuloy pa rin sila nagrarally kahit alam nilang nilalangaw na. Di ba mga busing? Yun lang po, okay. Hanggang dito na lang po. Once again, maraming salamat po sa inyo mga busing, mga busing, mga madam, sa pagpatangkilik nyo sa aking content. Maraming salamat po sa mga followers ko. We love you all. At sa mga hindi pa po nag-follow sa aking YouTube channel, hindi makasilang, please subscribe po kayo doon mga busing, mga busing, mga madam. Dalawin nyo po yun. Sa mga hindi pa po nag-follow sa FB ko, please follow, like, and share. At mag-comment din po yung mga busing, mga madam. Okay, daghang salamat sa inyo tanan. Bye-bye. Peace.